Paano nga ba ang isang simpleng pandesalan sa Lungos Pulilan naging burger bun supplier ng maraming negosyo hindi lang dito sa Bulacan, pati sa mga karatig probinsya at lungsod ngayon? Noong kasagsagan ng pandemya, imbis na bumalik sa ibang bansa para magtrabaho o maghanap ng papasukan dito sa Pilipinas, pinili nilang magtayo ng sariling negosyo at makipagsapalaran. Naalala nyo ba sila noong November 2022? Pinuntahan na natin ang Bulacan Burger Bun Supplier. Mula sa pagtitinda ng pandesal at mga tinapay at pagpo-post sa online para sa mga negosyong burgeran, kamusta na nga ba sila pagkalipas ng mahigit 3 taon? Silipin natin ang sikreto sa likod ng bawat tinapay, bawat luto at mga tagumpay na nagsimula lang sa simpleng pangarap sa gitna ng krisis. Tara, kamustahin natin ang burger business supplier na ito dito sa Pulilan. Nandito tayo ngayon sa Pulilan, Bulacan. Pupunta tayo ngayon sa isang supplier ng burger buns. Na-feature na natin sila dati at gusto ko silang balikan kasi gusto ko makita ulit kung gaano na lumaki yung kanilang operation at ano na yung mga pinagbago nila. At alam ko kasi lumaki na yung kanilang production area at nagkaroon na sila ng mga bagong produkto. Ngayon, gusto ko rin makita at kamustahin sila kung kamusta na yung kanilang business. Nire-recommend ko din to sa mga gustong magnegosyo at merong negosyo ng mga burger buns or kailangan niya ng mga supply ng tinapay kasi gumagawa sila, nagko-customize sila ng mga tinapay para sa mga business. So, samahan nyo kami. Taong 2021 noong peak ng pandemya nang magsimula ang Bulacan Burger Bun Supplier. At para mas malaman natin ang naging journey nila, alamin natin ang kwento diretso mula kay Sir Melrick. Ako si Melrick Lazaro, isa sa mga owner ng Burger Bun Supplier Bulacan. Nagsimula po ito nung kauwi po namin ng misis ko galing Japan. Giisip ko po kami ngayon ng kung ano ininegosyo namin. Sakto naman po, magre-resign na sa trabaho yung kapatid niyang baker. Kami mamumuhunan, siya mag-iisip ng product na gagawin. Bali doon po na isinugol na po namin yung pera namin. Bahala na kung sipagan lang natin. Malay mo, mag-click eka. Nagsimula po kami sa mga 3-5 na pandesal, tinapay na ganyan. Kasi ngayon, ito na po mga special bread na isusupply namin sa mga customer. Tapos naisipan po namin simulan yung 2021 yung burger. Una po, ginagawa namin yung mga Spanish, ganyan, pandesal. Hanggang sa naisip po ng kasamahan namin sa negosyo. Pati tayo ng burger, yung makukulay. Doon po nag-start yun sa mga color buns, black buns. Tapos naisip niya po na sumunod na taon, mag-birch tayo para may iba namang Kasi po, minsan, matumal, napapaisip siya, ano kaya maganda para madagdagan income natin, ganun po. Sa isip niya. Hanggang sa po, ayan, kamukha po ngayon, nag-click nga po, biglang nagkaboom, ganun. Ngayon naman, ipapakita sa atin ni Sir Melrick ang proseso ng paggawa ng kanilang mga produkto. Paggawa po ng mga buns, sisimula sa mga ingredients ng harina, asukal, yeast, sin, at buttermilk. Yun po yung ginagamit sa mga plain buns. Ngayon po, pagkatapos na pong timbangin yun, kasalin po sa mixer. Pagkalagay po sa mixer ng mga ingredients ng harina, asukal, gaya po niyan, itimbang po ng tubig, sasalin na po dun sa mixer, tapos papaikutin po siya mga 20 to 25 minutes. Pagkatapos po nun, makikita mo kung makinis na yung minimix po na dough. Talagay na po sa masahan po para matimbang po siya ng mga sizes kung ano po yung order. Grabe, nakaka-inspire makita na talagang tulong-tulong sila. Sabi nga nila may mga araw na halos hindi na sila natutulog sa dami ng orders. Lalo na noong nakaraang December. Talagang bakbakan sila sa paggawa ng produkto. Nakakatuwa kasi kitang-kita mo yung growth ng business nila. Sana talaga mas lumaki pa tong production nila para mas marami pa ang matulungan at masuplayan ng mga negosyo at burger business. Ngayon po, gano'n na po ba, saan nakakaabot na ngayon? Sa ngayon? Dito po sa Ilocos, Sambales, Pangasinan, Pampanga, tapos hanggang dito po Batangas.
Meron po kaming sa plain buns po, may hotdog buns, regular buns, small buns, jumbo, saka Subway. Dami po. Sa araw-araw po kasi iba-iba po ng ma-order eh. May isa po kaming sinusuplayan sa Pampanga. 225 packs na black buns. Regular at small buns po yun. Pag sa mga rider po, pag motor-motor lang po, may limit po kasi kami para po maiwasan yung pag-pay po ng yung pit-pit po yung tinapay, yung pay. Pag sa motor po, limit lang po namin 20 packs po sa lalabag po nilalagay. Pag lagpas na po doon, naabot na po 30 packs, inaano na po namin kay customer na ipasedan po, pakotse po. Para po dumating sa kanya po ng safe yung tinapay. Sa drop and go po, apo, may mga location po namin sa Zambales, ganyan. Pwede din po Pampanga, pwede din po kami nagpapayobi din po kami. Yung sa may van po. UB terminal po dito sa Pulilan. Dinadala po siya sa San Fernando, saka po sa Dao, pwede po. Ito na yung kanilang burger at titikman na natin. Ito yung kanilang plain burger. Hindi pa ito yung brioche nila. Ito rin yung kanilang burger patty na sila rin mismo ang gumagawa. So, meron silang plain, meron silang brioche. Siyempre, mas special yung brioche nila. So, try na natin. Para sa akin kasi malaki talaga yung factor sa sarap ng burger. Nanggagaling din sa tinapay. 70% ng burger ay yung tinapay. So, kailangan yun ang unang-unang masarap. Tsaka yung lambot nila. Ganito rin yung ginagawa nga nila. So, tama. Talagang nami-maintain nila yung quality ng mga burger buns na ginagawa nila. Ngayon, ito naman yung kanilang bagong tinapay. So, ito yung kanilang Spanish bread. Bukod dun sa mga burger buns at ibang mga gamit sa business, meron din silang itinitinda pero mostly per order yung ginagawa nila. So, syempre, titikman natin. Ang laki ng Spanish bread nila actually. Halos isip kalahati o doble ng mga nabibili natin sa bakery. Try natin ito. Ang ganda naman. Ang lambot. Ayos. Sarap eh, bagong luto. So, pwede kayong umorder sa kanila ng Spanish bread na ito, meron din sila sariling lalagyan. Pwede siyang nakapack o nakapack siya ng by tens. Pwede nyo orderin sa kanila. Sabay nyo dun sa mga burger buns na orderin nyo. So, ayan, kung meron kayong business, meron kayong burger business, o meron kayong restaurant, meron kayong cafe, kailangan nyo ng mga burger buns, egg drop sandwich, or loaf, meron sila dito, or nag-grazing table kayo, pwede niyong kontakin yung Burger Bun Supplier Bulacan. Dito to sa Pulilan, at madali naman silang hanapin kasi meron naman silang Waze at saka Google Map. Pwede kayong umorder sa kanila, pwede lang ipa-drop and go, pwede nilang ipa-ship, pwede niyong ipa-pick up sa Lalamove, no, via motor, pero may limit, tapos sasakyan, pwede din para makarating sa inyo. Sa mga nais pong mag-business ng burger buns, contact lang po sa FB page ang Burger Bun Supplier Bulacan. May contact po na 0929-501-9745. Text lang po kayo o message po sa aming page. Maraming salamat po. Thank you po sa lahat ng customer namin. God bless!